Pagod ka na ba? Parang hindi ka na makahinga sa relasyon mo? Yung gusto mo na lang maglaho kahit sandali para makalaya ka lang sa feeling mong parang nasa bilangguan ka. Sensitibong topic ito pero magandang pag-usapan natin. Ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay reference lamang base sa aking sariling karanasan, pananaliksik at kaalaman. Ang bawat relasyon ay magkakaiba ng sitwasyon. Kaya gamitin lamang itong gabay kung sa tingin ninyo ay makakatulong sa inyo. Ayan, welcome back to my channel. Ako po si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga senyales ng toxic na lalaki. Magkakaroon din po tayo ng part 2 nito, yung mga senyales naman ng toxic na babae. Okay? So, mahalaga itong talakayin kahit medyo sensitibo ito dahil hindi lang kababaihan ang pwedeng maging toxic. Meron ding mga kalalakihan na nagpapakita ng ugali na nakakasira ng relasyon at ng dignidad ng isang partner. So, narito ang 10 senyales na toxic ang isang lalaki at kung paano ito nakakaapekto sa inyong relasyon. Ayan, yung unang-una dito ay yung kontrolado ang bawat kilos mo, yung kung gusto niyang siya lahat ang nagdidesisyon, di ba? Sa lahat ng bagay, mula sa susuotin mo, mula sa kaibigan mo, sino lang pwede mong kaibigan, saan ka lang pwedeng pumunta, di ba? Hanggang sa karir mo, di ba? Siya ang nagdidesisyon, hanggang sa kulay ng kuko mo, di ba? So, ito yung senyales na toxic na lalaki, di ba? Ang asawa o partner ay hindi property na dedekorasyonan mo, di ba? Hindi isang bagay na ikaw magdidesisyon saan mo pwedeng ipatong, sa anong kulay ang gusto mong ipintura, di ba? Kailan mo dapat ilabas. Hindi tayo property. Tayo ay mga tao na dapat na nire-respeto, di ba? Kasi ang healthy relationship ay yung may kalayaan at merong respeto. Ayan, ito ay napaka-obvious, di ba? Yung sobrang selos at possessive nung lalaki, yung normal lang naman magselos pero hindi naman yung wala na sa lugar, 'di ba? Pero yung sobra-sobra talaga, yung wala na sa lugar, toxic na talaga 'yon, yung may konting mapatingin ka lang sa lalaki, magagalit na, may makausap ka lang na lalaki kahit yung nagtitinda ng taho, pag-aawayan nyo na, 'di ba? Parang big deal na kaagad sa kanya. Nag-like ka lang sa isang post ng kumpare niya, 'di ba? Parang aawayin ka na kaagad. So, yung mga ganun, mahirap dalin yun araw-araw. Yung sobrang seloso at pagiging possessive ng inyong asawang lalaki. So, ito ay isang sign na toxic itong lalaki na to. Kasi nagdi-disguise lang yan. Minsan, ikakatwiran niya sa'yo. Kasi ganun kita kamahal. Kaya ako matindi magselos. Ayan, yung pangatlo natin, palaging kasama yan, walang respeto, di ba? Yung palagi kang minamaliit, kung ano man yung opinion na ibigay mo, kung ano man suggestion or idea na ibigay mo, minamaliit niya, hindi niya tinatanggap, hindi niya pinapakinggan, hindi niya ina-appreciate. So, hindi ka talaga nire-respeto. So, mahirap yan, yung palaging siya lang yung palaging opinion niya lang ang tama. Palaging opinion niya lang ang pwedeng masunod o pwedeng marinig. Yun sa'yo, hindi pwede. Ito, yung number 4, yung palagi na lang galit, laging mainitin ng ulo, yung kala mo naglilihi, palaging irritable. Ikaw bilang babae, hindi mo na alam anong saan ka pupwesto, di ba? Kasi bawat kilos mo, bawat sabihin mo, nagagalit, di ba? So, kung lahat ng bagay kinakapitan ng init ng ulo niya or ng galit niya mula sa maliit na problema hanggang sa simpleng misunderstanding, nakakatakot yan, nakakapagod din. Kasi pagka ganyan, palaging galit, palaging inis, sigurado araw-araw yan. Baka nga mayat maya yan, di ba? So mahirap yan. Dapat ang lalaki ay namamanage yung kanyang temper, yung kanyang galit. Hindi ito dapat ibuhos dun sa kanyang asawang babae. So kung ganito yung lalaki, is isang napakalaking sign na siya ay isang toxic sa relasyon. Ito pa, yung isa, yung hindi marunong mag-sorry, di ba? Yung kahit mali na siya, napakalaki na ng ebidensya na siya talaga ang may kasalanan, na siya talaga ang may mali. Pero hindi yan marunong humingi ng tawad, hindi yan na magsusorry. Kasi yung pride niya nandyan. So, yung paghingi ng sorry, hindi kahinaan yon. Ito ay tanda ng maturity,
at ng respeto mo sa partner mo. So kung yung lalaki ay hindi marunong mag-sorry, natural, equally, walang ano yan, walang respeto. So toxic, isa sa mga karakteristik ng isang toxic na lalaki. Ayan, ito yung karuktong ng hindi marunong mag-sorry. Ito yung madalas manisi. Ikaw palagi ang sinisisi, 'di ba? Ikaw palagi ang may mali. Siya hindi nagkakamali, lahat ng ginagawa niya tama, 'di ba? So mahirap 'to kasi ito ay manipulative pattern ng isang lalaki. Minamanipula ka na kasi ipinapaniwala ka niya na ikaw ay mali, na ikaw ang eengot-engot, na ikaw ang palaging may sala at kumbaga tatanga-tanga ka. Ikaw ang laging mali. So, ang mangyayari dyan, minamanipula yung isip mo. Ikaw naman, baka naniniwala ka na ako nga siguro ang may mali. So, mananahimik ka na lang, tatanggapin mo na lang kasi nga toxic na parang napapagod ka na, i-accept mo na lang para walang gulo, walang argument, di ba? So, mahirap, hindi healthy yung relationship kapag kaganyan. Dapat shared yung responsibility ninyo, hindi rin one-sided lang yung blame. Mas maganda kung ang makasama mong lalaki nagkamali ka na, ang isasagot pa sa'yo, ay hindi mo, parehas tayong nagkamali kasi partnership yan. So, kung nagkamali ka, nagkamali rin ako. Parehas nating solusyonan yan. Ganun ang magandang makasamang partner. Ayan, ito pinakamabigat to, yung emotional and physical abuse na ito. Yung talagang kapag gumagamit na siya ng pananakot, panlalait, physical na pananakit. Naku, yan ang pinakamalaking senyales na toxic ang lalaki, 'di ba? Abusive partner, 'di ba? Hindi ito kailanman pagmamahal. Kasi kung mahal ka, sasaktan ka ba? 'Di ba? Kung nararanasan mo ito, kung nanonood ka at nararanasan mo ito, mahalagang humingi ng tulong sa mga professional para ma-guide ka at maibsan yung iyong sakit na nararamdaman. Okay, yung number 8 ay yung walang suporta sa pangarap mo. Ito, 'di ba? Kung sa halip na iangat ka at tulungan ka para ma-achieve mo yung iyong pangarap, yung iyong goal, kaso ang ginagawa hinahata ka pa pababa, 'di ba? Binabagsak ka pa. 'Di ba? Tinatawanan lang yung pangarap mo na gusto mong marating. Ito yung nakakababa ng dignidad ng isang babae. 'Di ba? Yung tunay na partner, dapat siya yung number 1 fan mo, number 1 cheerleader mo. Hindi siya yung iyong basher. Ayan, yung pang-siyam natin, 10 lang naman to, double standards. Yung siya pwedeng makipag-usap kahit kanino. Tapos ikaw, hindi pwede, pipigilan ka, limitado, di ba? Siya pwedeng pumunta kahit saan, ikaw hindi, di ba? Limitado. So, parang hypocrisy yung ganun. Kasi hindi rin magiging healthy yung inyong pagsasama pag ganyan. Kasi hindi pantay ang batas, hindi pantay ang rules, di ba? Unfair yung kanyang pamamalakad sa inyong relasyon. So, toxic din yan. Ayan, yung panghuli natin, yung number 10. Hindi marunong magpahalaga yung kahit na anong effort mo. Yung sobrang pagod mo na. Meron kang ginawa, like for example, pinagluto mo ng paborito niyang pagkain. Halos wala ka man lang marinig na thank you, walang appreciation, di ba? Tinitake for granted niya kahit ano man yung ginawa mo sa kanya, kahit anong effort mo dyan, kahit anong halaga nung ginawa mo, wala kang maririnig. Parang pipintasan pa, baka nga pag may niluto ka, pipintasan pa. So, 'di ba? Yung hindi yan tunay na pagmamahal. Dapat kung talagang mahal ka niyan at nirerespeto ka niyan, i-appreciate niya kahit maliit na bagay na ginagawa mo para sa kanya. So, ayun lang mga kabayan, ito yung 10 senyales ng toxic na lalaki. Disclaimer lang po, ito po ay base sa behavioral analysis ng mga psychologists at mga research. Wala po tayong pinatatamaan dito o minamaliit ang mga lalaki. Ito po ay base lamang po sa mga pag-aaral at pagsasaliksik sa mga behavior ng mga tao. Okay? Sa mga nakakaranas naman ng ganito, meron kayong partner na toxic, kayo po ay mag-analyze ng inyong sitwasyon, kung kayo ba ay worth na nandyan pa sa relasyon na yan, or may chance ka pa ba na ayusin ang relasyon mo sa kanya, o kaya kaya pa bang baguhin, or may mababago pa ba
sa inyong dalawa? Or itong toxic mong asawa may pag-asa pa ba na magbago? So, ikaw lang makakasagot niyan. At tandaan, ang relasyon ay dapat nagpapalakas, hindi dapat nagpapahina. Kasi kapag toxic yung paligid mo, talagang manghihina ka dyan, di ba? So, okay. So, sa huli, piliin mo ang sarili mo, pangalagaan ang sarili mo, irespeto mo muna ang sarili mo para irespeto ka ng partner mo at ng ibang tao. So maraming salamat po sa panonood sa aking video. Sana makasama ko po kayong muli sa aking mga susunod na video. Thank you so much.